Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and family, Pastor Nael Tongka and family, Pastor Jerry Delagit and family, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa family, Pastor Jun Jeronimo and family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng and Sister Ayen, Sister Blancy, Baby Muding Miharas and family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marias family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome family, Nana Yole and family, Pastor Larry and Sister Glenda Puntillas, Carizo family, Brother Ronald Benaventura and family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Nechi Geran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocahan and Sister Nancy, Maulawen family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Ronaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Oladora Medina, Nanay Lina Lopez, Brother Jules Pantigan family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and family, Sister Sarah Licardo and family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazare and family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Dr. Frederick Locson, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Dumigiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aita Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Lucito Perez Sr., Brother Ryland, Sister Josie and Chin Vengua, Brother Sean Carlim, Sister Rosita, Enano family, Layag family, Brother Oscar Vitug, Brother Jose Panelo. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo mga kapatiran, sa Iglesia ng Fiel, at gayon din po sa inyo mga kapatid sa Pansong Tamo. At gayon din po sa inyo na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating panalanginan at patuloy rin po ako magpapahayag sa inyo ng salita ng Panginoon. Ito po ay mababasa natin sa Zephaniah chapter 1 sa verse 7. Kinuha ko po rito yung letter A. Ang sabi po rito, pumayapa ka sa harap ng Panginoon Diyos, sabagat ang kanyang kaarawan ay malapit na. Kaya nga po, ang ibinigay kong paksa dito ay ang salitang
pumayapa ka. Pumayapa ka sapagkat sa panahong ito ay maraming bagay na nakababalisa. Nakababalisa po ang hirap ng buhay. Nakababalisa po ang mga karamdaman. Nakababalisa po ang mga mulit-muling pagsubok sa buhay. Pero ang mahalagang paalala sa atin ay pumayapa ka. Pumayapa po tayo sapagkat ito ay mahalagang paalaala sa atin ng ating Panginoon. Bakit kailangan natin pumayapa? Ang sabi po rito sa Sefanyas ay pumayapa ka sa harap ng Panginoon Diyos sapagkat ang kanyang kaarawan ay malapit na. Kaya nga, habang tayo ay nabubuhay, ang lagi nating isipin, ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Lagi po nating idiin sa ating isip na ang kanyang kaarawan ay malapit na para po tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. At binanggit din po dito po sa Ikalawang Pedro, chapter 3, sa verse 14, maging sa bagong tipan ay pinaalaala itong salitang pumayapa ka. Ang sabi po rito sa Ikalawang Pedro 3:14, kaya nga mga minamahal, habang hinihintay ninyo ang mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong kayo'y nasa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan. So, maging dito po sa bagong tipan ay pinapaalala na habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, pagsikapan daw natin tayo ay nasa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan. So, paano natin magagawa ito? Pagsikapan natin na tayo ay nasa kapayapaan. Habang hinihintay daw natin ng Panginoon, ito ang ating pagsikapan na tayo ay madatnan ng Panginoon na nasa kapayapaan. So sa panahon ito, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Ang banal ng salita ay laging nagpapaalala. Sabi, ito raw ay nasulat upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Sapagkat sa sanlibutan, mayroon tayong kapighatian. Ang sabi ay ating laksa ng ating loob. So, ang ating magagawa sa panahon ito ay yung tayo ay laging manalangin. Walang makapagbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng kalakasang espiritual. Lagi po tayong manalangin. Sapagkat ang panalangin ang magbibigay sa atin ng kapayapaan na maaari nating idaing sa Panginoon ang kahirapan. Maaari natin idaing sa Panginoon ang ating mga karamdaman. Maaari natin idaing sa Panginoon ang mga pagsubok natin sa buhay. At sabi rito, pagsikapan natin na wala tayong dungis at walang kapintasan. So, ano ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang dungis sa pamagitan ng kanyang salita? Sapagkat ang salita po ng Diyos, ito ay tubig ng buhay na habang atin binabasa at binubulay-bulay, ito po ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan, makapaglilinis ng mga dungis ng kasamaan. Kaya nga ang sabi dito, pagsikapan natin na habang inihintay natin ng Panginoon na tayo ay mamuhay na mayroong kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan. At ang akin pong laging paalala sa inyo, ang dagdagan po natin ngayon ang pakikipag-ugnay sa Panginoon para wag po tayong manghina. Ang dagdagan po natin ngayon ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon na makapagbibigay sa atin ng kalinisan ng ating puso at ng ating pag-iisip. Mga kapatid, napakahalaga po nitong paalala na tayo ay pumayapa. Kapag po tayo may kapayapaan, isa ring dahilan na nais ng Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng sakit
sakit ng puso at sakit ng isip upang tayo, Panginoon, upang ang layunin ng Panginoon, huwag tayong magkaroon ng sakit sa puso, sapagkat ang kapayapaan ang magbibigay sa atin ng biyaya upang tayo ay mamuhay na may kapanatagan, mamuhay tayo na may pag-asa, mamuhay tayo na lagi nating isipin, isang araw, babalik na ang Panginoon. At ito po, ang malaking ikapagpapayapa natin, isang araw, babalik ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Pedro, habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, pagsikapan natin na tayo ay nasa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan. Mga kapatid, sa panong ito, alam ng Panginoon ang ating kalagayan. Nakikita niya ang kalagayan ng mundo. Nakikita niya ang mga kahirapan naranasan nating mga tao. Pero wag po nating kalilimutan. Bakit nangyayari ito? Sapagkat ang sabi, pumayapa ka sapagkat ang kanyang kaarawan ay malapit na. Kaya nga, habang ating nararanasan ang mga bagay na nakababalista, ay lagi nating isipin, sabi ng Panginoon, pumayapa ka sapagkat ang aking kaarawan ay malapit na. Hindi po ba? Ito ay makapagbibigay sa atin ng malaking kapayapaan sapagkat ito'y pangako ng Diyos at ang lahat ng kanyang pangako ay ating pagtiwalaan. Ang Panginoong Diyos ay tapat magpakailanman. Mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin at ang mga salita na ibinibigay sa atin, mahalagang paalaala sapagkat tayo ay ipinagmamalasakit niya, hindi niya kalooban na tayo'y maiwan sa kanyang muling pagbabalik. Kaya muli ay huwag nating kalimutan itong salitang pumayapa ka. Pumayapa ka, kapatid. Pumayapa tayong mga anak ng Diyos sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Magpatuloy po tayo sa ating panalangin. Maraming salamat, nagbibigay kayo ng banal na salita sapagkat sa panahon ito ay nakababalita ang kalagayan ng panahon. Nakadulungkot ang mga kahirapan, ang mga kasama ang nagaganap. Salamat, ang inyong salita ay may bisat kapangyarihan upang ito ay aming sundin at pagtiwalaan na kaming magkakapatid ay pumayapa sa panahon ito sapagkat habang hinihintay namin ang inyong nalalapit na pagbabalik, ito ang mahalagang paalala niyo sa amin, pagsikapan namin, kami ay nasa kapayapaan. Kaya ang aking pundalangin, Ama, ay dagdagan ninyo kami ng pananampalataya. Patuloy niyo kami bigyan ng biyaya na lagi namin nasahin ang banal na salita na aming bulay-bulain sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng kapayapaan, magbibigay sa amin ng buhay na may kabanalan, magbibigay sa amin ng biyaya upang kami manatiling mayroong kapayapaan na nanggagaling sa inyo. Kaya nga, Amang Banal, ako po ay umaasa sa bawat salita na ibinibigay ninyo sa amin. Tutulungan niyo po kaming magkakapatid. Ito lagi naming basahin, bulay-bulayin upang maranasan namin ang lubos na kapayapaan ay nanggagaling sa inyo sapagkat ang inyong salita ay mabisat makapangyarihan na magbibigay sa amin ng biyaya ng pamumuhay na may kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan. Ama, ang lahat po nito ay akin pong hinihingi at akin pong ipinagpapasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen.
Jesus, na ikaw nga ay makilala ko. Ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon, sa aking buhay. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at wala